kaguluhan sa gitna ng silangan. May koneksyon sa propesiya ng Biblia. Pinaliwanag ng propetang si Daniel ang panaginip ni Haring Nebuchadnezzar ng sinaunang Babylonia na ang paa ng higanting rebultong gawa sa bakal at putik ay madudurog at doon uusbong ang kaharian ng Diyos na walang hanggan. Marami ang naniniwala na ang nararanasang kahirapan sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas, na dulot ng mainit na sigalot, ay simula ng katuparan ng banal na kasulatan. May katotohanan ba ang propesiya sa Biblia o ito'y katang-isip lamang? Alamin natin kung totoo ba. Malaking pangamba ang bumabalot ngayon sa buong mundo, dala ng kaguluhan sa gitna ng silangan. Malawak ang epekto nito sa ekonomiya, hindi lang sa mga rehiyon malapit sa Iran, pati sa buong mundo. At syempre, damang-dama ito sa Pilipinas. Naaapektuhan ang supply ng langis na dumadaan sa Strait of Hormuz, kaya tumataas ang presyo ng krudo. Kapag mahal ang langis, domino effect, tumataas ang presyo ng pagkain at iba pang bilihin. Kasabay din ito nagkakaroon ng inflation at bumabagal ang economic growth dahil mas kaunti ang nagagastos ng mga tao. Apektado rin ang trade dahil sa delay sa shipping at kakulangan ng supply ng mga produkto. And the worst is yet to come. Marami sa Pilipinas ang nakatutok sa mga politikal na kaganapan sa ekonomiya at sa digmaan. Hindi rin naman masisisi dahil ito ang laman ng mga balitaan kahit saan. Pero ang mahirap ay halos nakalimutan na ng karamihan ang koneksyon nito sa mga propesiya sa Biblia. Partikular na yung mga nakasulat sa libro ni Daniel. Nakasaad sa propesiya na may kaharian o pamahalang babagsak. Bagamat hindi matiyak kung anong pamunuan ang mawawala dahil iba-iba ang pangunawa ng ilang mga relihiyon. Marahil hindi binanggit ng propeta kung saan bansa babagsak ang pamunuan dahil hindi ito ang mahalaga. Ang punto ay, sa mga huling araw, kailangan maganap muna ito para sa ikabubuti ng sanlibutan. Sa mga hindi pamilyar, ang propetang si Daniel ay kasama sa mga nabihag sa Babylonia noong ito ay bata pa. Sa unang kapitulo ng libro ni Daniel, mababasa na napili siya kasama ng 3 pang mga Hebreo na pinakamatikas sa lahat ng kabataan sa Israel. Sila yung mga kabataan na ayaw lumuhod at sumamba sa gintong estatwa na pinatirik ni Nebuchadnezzar. Kaya sila hinuli, ginapos, hinubaran at inihagis sa naglalagablab na apoy. Pero hindi sila namatay. Si Daniel yung nakapagbigay ng tumpak na paliwanag sa panaginip ng hari, hinggil sa higanting puno na umabot hanggang langit. Pero naputol. Siya din ang nagpaliwanag sa anak ni Nebuchadnezzar na si Belshazzar, hinggil sa nakasulat sa dingding ng kaharian. Bago ito, bumagsak. Ang panaginip ni Haring Nebuchadnezzar hinggil sa higanting estatwa na pinaliwanag sa kanya ng propeta ay hindi lamang may kinalaman sa mga politikal na kaganapan noon. Meron din itong kinalaman sa nagaganap ngayon. Bagamat nakakabahala ang panaginip, may kasamang magandang balita ito para sa lahat. Kung matatandaan, ito ay naganap sa pangalawang taon ng pagiging hari ni Nebuchadnezzar ng Babylonia, mga taong 590 BC o siguro 600, depende sa historian na sumusuri. Ang sinaunang Babylonia ay ang rehiyong nasasakupan ngayon ng Iraq na nasa ibaba ng Baghdad. Ang panaginip ng hari ay isang higanting estatwa, pero hindi niya maipaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya nagdulot ng pangamba sa kanyang puso. Hindi sinabi ng hari ang kanyang napaginipan sa mga tagapayo nito sa kanyang kaharian. Pero alam ni Daniel. Mababasa sa New Catholic Bible, ang Bibliyang matagal nang gamit sa simbahan, sa libro ni Daniel, Kapitulo 2,
At mula sa 31 berso, ang sabi, "In the vision that you had, Your Majesty, you beheld a huge statue that was dazzling in its brightness. It stood before you, frightening in its appearance. The head of the statue was of fine gold. Its chest and its arms were of silver. Its belly and its thighs were of bronze. Its legs were of iron, and its feet were partly of iron and partly of clay." Walang duda na namangha ang hari at ang mga tagapayo nito dahil sa natumbok ni Daniel ang kanyang napaginipan, kahit hindi niya ito binanggit sa propeta. Iyan din ang sinabi sa Bibliang Authorized King James na gamit ng mga born-again Christians, ng Baptist at ng Pentecostal Church at marami pang iba. "This image's head was of fine gold, his breast and his arms of silver, his belly and his thighs of brass, his legs of iron, his feet part of iron and part of clay." Medyo malalim ang Ingles sa King James dahil unang sinulat ito noon pang sinaunang Inglaterra. Marahil mas mainam kung mababasa sa Tagalog Bible na magandang balita. Ito ang sabi, "Mahal na hari, ang nakita ninyo ay isang malaki at nakakasilaw na rebulto. Nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan. Ang ulo nito ay lantay na ginto at pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso naman ang tiyan at mga hita nito. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik." Malinaw ang pahayag ng Biblia na ang rebultong napaginipan ng hari ay may ulong ginto. Yaring pilak ang dibdib at mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita. Ang mga binti ay gawa sa bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. Sa unang tingin mukhang simple lamang ang paliwanag, pero hindi pa tapos si Daniel. Sa 34 na berso, sinabi, "Habang pinagmamasdan ninyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos nadurog din lahat ang bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Naging parang ipa ito at tinangay ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Kung akala mo na wala itong kabuluhan sa ating panahon, diyan ka nagkakamali." Madaling unawain ang mga sumunod na naganap sa panaginip ng hari. Habang nakatirik ang matayog na rebulto, meron daw malaking bato na natibag mula sa bundok at sumapol sa paa at nadurog ito. Pagkatapos gumuho yung buong rebulto at nadurog lahat, yung bakal, putik, tanso, pilak at ginto, lahat ay wasak. Parang ipa o katulad ng alikabok na tinangay ng hangin. Kumbaga talagang nadikdik yung paa. Sinabi rin na wala raw naiwang bakas matapos gumuho yung higanteng estatwa. Subalit yung batong bumagsak ay naging isang napakalaking bundok. Para bagang yung bato ang pumalit sa rebulto. Ano kaya ang ibig sabihin ng panaginip ni Nebuchadnezzar? At ano ang kinalaman nito sa nagaganap ngayon sa gitnang silangan? Sa New Catholic Bible, sa libro ni Daniel, Kapitulo 2, sa 38 berso, ang sabi, "You are the head of gold. After you, another kingdom will arise, inferior to yours, followed by a third kingdom of bronze, which shall rule over the whole earth. There will then be a fourth kingdom,
as strong as iron. Just as iron crushes and smashes everything to pieces, it will crush and pulverize all the other kingdoms. Sa magandang balita Bible sinabi na kayo ang ulong gintong iyon. Ang susunod sa inyo ay ang ikalawang kaharian na mas mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na isinasagisag ng tanso at sasakupin nito ang buong daigdig. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Ganun pala. Ang rebulto ay mga kaharian o pamunuan na naghari noon sa mundo. Kung ang Babylonia na pinamumunuan ni Haring Nebuchadnezzar ang ulong ginto, sino-sino yung mga sumunod sa kanya? Halos pare-pareho ang sinasabi ng mga Kristiyano. Sa Catholic Answers, pinaliwanag na yung apat na kaharian na sinisimbolo ng metal na imahe sa libro ni Daniel ay magkakasunod na imperyo. Ang Babylonia, Mato-Persia o pinagsanib na Medes at mga Persiano. Pangatlo, yung mga Griego at pangapat ay mga Romano. Ganyan din ang sabi sa United Church of God na una yung Babylonia, sinundan ng mga Persiano, tapos ay yung imperyo ng mga Griego at ang Rome. Yan din ang pahayag ng Adventist Church. Kaya mukhang nagkakaisa sa pangunawa ang karamihan sa mga Kristiyano. Pero ang tanong, sino ang huling kaharian? Yung paanggawa sa bakal at putik na dudurugin sa mga huling araw. Bagamat nagkakaisa ang mga paniniwala pagdating sa naunang apat na kaharian, sa huling kaharian, doon maraming pagtatalo. Ayon sa ilang turo, ang dalawang paanayari sa pinaghalong bakal at putik ay ang United Nations dahil sa meron itong mga daliri. Yung iba naman ang paniniwala ay ang Amerika dahil sa ito ang kasalukuyang superpower sa buong mundo. May nagsasabi naman na ito ay ang puwersa ng Britanya at Amerika. Yung iba naniniwala na ito ay ang Europa na wawasakin ng Diyos. Depende sa iyong paniniwala. Pero may isang binanggit na walang pagtatalunan. Ito ay ang pagwasak ng Diyos sa huling kaharian. Meron kayang bumagsak na kaharian sa digmaang nagaganap ngayon? Bumagsak kaya ang Ukraine o ang Russia? Marahil ang mga bansa ng NATO kung magkakaroon ng nuclear war sa Europa. Marahil tama nga at konektado sa Europa ang huling pamunuan na dudurugin ng Diyos. May punto dahil sa ang dalawang kaharian ng Gresya at Roma ay parehong mula sa Europa. Gayunpaman, ang Medo-Persia ay nasa gitnang silangan. Marahil may punto rin, baka ang kahariang dudurugin ng Diyos ay ang Iran. Dahil sa halos wala itong mahagilap na ayatollah na mauupo sa pamunuan. O katulad ng sabi ng iba, siguro ang madudurog ay Amerika. Dahil sa nasa gitna ito ng malaking gulo ngayon. O kung humabol ang China sa pagsakop sa Taiwan, baka ito ang madudurog na kaharian. Ano't ano pa man ang katotohanan, yung mga sinaunang propesiya sa libro ni Daniel ay natupad na. Ang pagbagsak ng kaharian ng Babylon, ang gintong ulo sa panaginip ni Nebuchadnezzar. Nagapi ang puwersa ng Medo at Persia, ang pilak na dibdib at mga bisig ng rebulto. Tapos ay namatay si Alexander the Great ng Gresya, ang tansong tiyan at mga hita sa propesiya. At wala na rin ang imperyong Romano, ang bakal na binti. At ang natitira na lamang ay ang paangyari sa bakal at putik, natatamaan ng malaking bato at malaki ang pagkawasak nito. Marahil ang sigalot sa Europa at ang nagaganap sa gitnang silangan, o kung hahabol ang China at Taiwan, posibleng isa dito ang magiging mitya sa pagkadurog ng huling kaharian, kung saan usbong ang kaharian ng Diyos. Anong aral ang mapupulot dito? Ang nararanasang kahirapan sa mundo, lalo sa Pilipinas, ay marahil mga senyales na nagaganap na ang propesiya ni Daniel hinggil sa rebulto sa panaginip ng dating hari ng Babylonia.
Gayunpaman, anumang bansa ang sinasabing paa na yari sa bakal at putik ay siguro hindi na mahalaga. Kaya nga hindi binanggit sa Biblia ang pangalan nito. Ang importante ay dudurugin ito ng Diyos at mula doon, may tataguyod ang kanyang kaharian nang walang hanggan. Ang aral dito ay, ang hirap ay pansamantala kung sa Diyos tayo ay aasa. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.